Bagong lahat, papasok ng July, ito yung mga player na pwedeng pumaldo or pwedeng sumunod sa yapak ni Dennis Schroeder na pera na naging bato pa. Andyan si Austin Reeves na ngayon mainit ang discussion kung ibibigay ng Lakers ang max contract sa kanya. One time big time payday ang iniintay para dito kay Reeves. 241 million para dito kay Austin Reeves sa loob ng 5 taon. Pangatlong kontrata na rin to kay Reeves at eligible siyang makuha. Nasa rule kasi ng CBA nila. Saka sa Lakers lang din niya makukuha yung 241. Nasa 178 naman kung ibang team sa loob ng 4 na taon yun. Papatak kasi dyan yung mga team ng Atlanta at Brooklyn. Pero duda akong bibigyan si Reeves ng mahigit 40 million per year ng team gaya ng Hawks at Brooklyn. Mukhang pinapataas lang din ang market value niya. Dahil kung sa Atlanta, no sense na tinanggal nila si Trae Young, ang reason kasi nun, contract. Tapos ang ipapalit nila si Austin Reeves. Tapos sinama pa dyan yung Detroit na potential landing spot niya. Dahil may problema na ang Pistons kay Jalen Duren na nag-struggle ng playoffs at gusto rin baratin ng team. Pero merong eligibility si Duren na makakuha ng max contract. Based sa mga insider katulad ni Jake Fisher, pwedeng ibigay na ng Pistons yung 287 million sa loob ng 5 taon para lang hindi maagaw sa kanila si Jalen Duren kahit pa nag-struggle siya ng playoffs. Na meron siyang 10 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 block at nag-cost pa kay Cunningham ng playoff run. Kaya kapag sinama pa si Austin Reeves, lalagpas agad sa tax apron yung Pistons, mawawala yung kanilang timeline. Kasama pa doon si Ausar Thompson, eligible na rin sa contract extension. Mas mababa kumpara kay Duren, nasa around 130 to 160 million sa loob ng 4 or 5 taon ang pwede makuha niya. Hindi rin pababayaan ng Pistons di umano na mawala si Ausar Thompson sa kanilang lineup at makalipat or maagaw ng ibang team kung sakaling hindi sila magkasundo sa contract. Dahil ang Pistons naghahabol din ng isa pang star player na pwedeng isama kay Cunningham. Ang isa pang big time player na pwede makakuha na extension si Brandon Miller. Kabatch to ni Wembanyama. Around 200 million ang pwede niyang makuha sa loob ng 5 taon. Mas mababa kontra kay LaMelo Ball. Pero yung contract niya naka-align sa kanilang tatlo kasama si Con Nupel. Pero kung tutuusin, sinagip lang sila ni Con Nupel dahil kung hindi nakapasok sa play-ins man lang yung Hornets, malamang binitawan din sa trade itong si Miller at hindi siya makakakuha ng 200 million kung sakali. Meron si Miller na nasa 20 points, 5 rebounds, 3 assists, 44 and 38%. Dahil sa naging run ng Hornets, willing i-retain ng team sina LaMelo, Nupel at si Miller. Kasi pwede pang tumaas sila sa East at maging contender dahil young team din ng Hornets. Kasama din dyan si Golden Child Brandon Podziemski na mas lumaki ngayon ang value niya. Umabot na ng 64 million sa loob ng 4 na taon at pwede siyang makakuha ng at least 20 million per year. 60 to 80 million pala ang pwede makuha ni Golden Child. 3 hanggang 4 na taon na contract. Good timing kasi si Golden Child dahil nag-intay siya. Dahil kapag pumirma siya ng extension, magte-take effect pa yon 2028 na maluwag ang cap space ng Golden State. At kapag nakapirma si Golden Child, hindi siya magkakaproblema at maituturing na swerte dahil hindi siya maite-trade ng Golden State until next season. Pero ang tanong lang doon kung papipirmahin agad siya ng Warriors dahil naghahanap nga sila ng trade partner at si Podziemski ang isa sa pwedeng package. Si Amen Thompson naman kino-question ngayon ng ibang mga insider kung deserve ba niya ang 250 million na contract extension. Defensive demon si Thompson na may average sa kanyang third season na 18.7 rebounds, 5 assists, 52 and 21%. Dinidevelop din siya ng Houston. Ang problema nga lang dito kay Thompson, borderline Ben Simmons sa 3-point area. Bumibitaw naman siya sa beyond the arc, ayaw lang pumasok. Kapag nakuha ni Thompson ang contract niya, masisira din ang timeline ng Rockets. Based sa mga report, mukhang ibababa ng Houston ang kontrata ni Thompson sa 185 million sa loob ng 5 taon. Para hindi mawala yung ibang young player ng Rockets. Pero tulad ni Reeves, Duren at ibang player, hindi nagde-demand itong si Thompson ng malaking kontrata sa Rockets. Ang headliner talaga yung 2023 class ni Victor Wembanyama. Meron siyang 251 million na contract extension sa loob ng 5 taon. Ito yung binago pa yung rule dahil nung time ni Derrick Rose na nanalo siya ng MVP,
At sa kanya din galing yung Derrick Rose rule, 30% agad dapat ang makukuha ni Wembanyama dahil automatic na dapat 300 million agad. Nanalo kasi siya ng Defensive Player of the Year. At mukhang binago kasi yung rule. Ngayon, bago makuha ni Wemby ang 300 million na kontrata sa loob ng 5 taon, kailangan niyang masama next season sa All-NBA team para magkaroon ng escalator clause. 50-50 chances si Wemby na magiging youngest paid player kung hindi siya makakalaro ng 65 games sa susunod na taon. Dun pa lang tagilid na siya. Ngayong season pa nga lang ginamitan siya ng minutes restriction halos buong taon after niyang bumalik ng injury. Pero papabor din sa San Antonio kung hindi makukuha ni Wemby ang 300 million. Dahil merong pang Castle na susunod after Wemby, mas makakatipid sila sa timeline. After din ni Castle, susunod si Harper. 3 sunod na taon na mapupuno agad ang cap space nitong San Antonio. Kaya either way, panalo pa rin naman si Wemby kung makuha niya ang 251 million na kontrata. Mas mananalo siya kung 300 million. Kaso nga lang, talo doon ang San Antonio at kailangan nilang mag-decide sa susunod na taon kung sino ang bibitawang player. Ito naman yung contract na pwedeng tumapos sa Nuggets. Last off-season, tinanggihan kasi ni Jokic na pumirma ng contract extension na nagkaroon ng rumors na posibleng umalis si Nikola. Pero ang rason nun, ang eligibility lang ni Jokic 2 hanggang 3 taon lang noong nakaraang season. Inintay pa ni Jokic ang isang season at ang pwedeng makuha ni Nikola 214 sa loob ng 3 taon or kaya 278 sa 4 na taon. Papatak si Jokic ng 63 to 76 million. Mahigit 50% agad ng cap space ng Nuggets nasa kanya na. Ang isang consider pa doon yung 2028 contract niya mabovoid. Kaya imbes na 4 na taon ang mapirpahan ni Jokic sa 278, magiging 3 lang. Mapapabilis ang pag-take effect agad ng kontrata ni Jokic. Kaya magkakaroon lang sila ng until next season bago ulit mabago ang kanilang lineup. Silang dalawa pa lang ni Jamal Murray magkakaroon agad ng 116 to 120 million sa kanilang cap space. 2 pa lang yan. Dahil sa nakaabang na kontrata ni Jokic, pwedeng mawala si Aaron Gordon, Christian Brown, Cameron Johnson, hindi si Jamal Murray, malabong i-trade. Andyan pa na pwedeng mawala din sa kanila si Peyton Watson. Mahihirapang makabuo ng contender na lineup itong Nuggets kung hindi rin sila magbibitaw ng isang big time player na merong malaking kontrata. Kaya dati binitawan nila si MPJ. Si Steph naman nasa huling taon na rin ang kanyang kontrata. Pwedeng hindi na rin siya maghabol ng championship yung pagka-bilyonaryo na lang. Dahil based sa report, eligible na si Steph ng another 140 million sa loob ng 2 taon. Naka-align yun until retirement niya or 40 years old na siya. At least 70 million ang kontrata ni Steph kada taon. Pero safe pa rin si Podziemski dun.